Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, who created heavens and the earth, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, our Lord Jesus Christ was crucified on the cross and shed your precious blood to redeem all of our sins. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ang Panginoong Jesucristo po ay pinako doon po sa krus at dumanak po yung kanyang mahalagang dugo upang tubusin po yung aming mga kasalanan. We believe all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. Naniniwala po kami na yung lahat ng aming mga kasalanan ay napatawad po ng dugo ni Jesus. Today also we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. At ngayong araw din po, kami po ngayon ay nagkatipon dito, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus upang makapakinig po ng inyong salita at upang magkaroon po ng fellowship ng sama-sama. Especially from today, we are going to start the fruitful beginning. Lalong-lalo na po ngayong araw, kami po ay mag-uumpisa ng aming fruitful beginning. Through this fruitful beginning, let us understand what is the will of God, and also please teach us how to live as a truly born-again Christian. Sa pamamagitan po nitong fruitful beginning, unawain po namin kung ano ang kalooban ng Diyos at turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang mga born-again Christian. We know there are many newly born-again brothers and sisters, so please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Alam po namin na marami po mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters. Kaya pakusap, tulungan niyo po sila na manatili po sila sa church at magpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano hanggang sa muling pagbabalik po ng Panginoong Jesucristo. We pray our Lord will protect the newly born-again brothers and sisters and also take care of them with your merciful hands. Dinadalangin po namin na aalagaan po ng Diyos ang lahat po ng mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters sa pamamagitan po ng inyong mahabaging kamay. From the beginning of this session until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula pong kasamatapos ang session po na ito, nawa samahan at gabayan po kami ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, first, let's open our Bible. Marcos chapter 8, verse 36. Kaya pinakauna po, tignan po natin sa Biblia, sa Marcos chapter 8, sa verse 36. Marcos chapter 8, verse 36 and verse 37. Sa Marcos po, chapter 8, magmula po sa verse 36 hanggang verse 37. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay? Yeah. According to this verse, we can understand what is really important in our lives. Kaya ayon po sa mga talata po na ito, maintindihan po natin kung ano po ba yung pinakamahalagang bagay sa ating buhay. There are many people, there are various kind of people in this world. Meron pong iba't ibang uri ng mga tao dito po sa mundo. Some people, they are very rich, and some people, they are very famous. Kaya yung ilan po mga tao, sila po ay talagang mayayaman, yung iba naman po ay mga sikat. And also, they have the power and authority. At meron din po sila mga kapangyarihan at meron din po sila mga autoridad. But, as the Bible says, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Pero kagaya po na sinasabi ng Biblia, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Yeah. And verse 37, what will a man give in exchange for his soul? Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay? Through this verse, we can understand there is nothing which is much more important than our soul. Kaya sa pamamagitan po nito, maintindihan po natin wala pong ibang mas mahalagang bagay kaysa po sa ating kaluluwa. Although you are a millionaire and billionaire, and also you are very famous people, but if you die and then after you go to the eternal hell, it is useless, meaningless. Kaya kahit na ikaw po ay milyonaryo o bilyonaryo o kaya naman po ikaw ay sikat na tao, pero kung ikaw po ay namatay at mapupunta sa impyerno, ito po ay walang kabuluhan. We know death is not the end. After death, there will be the eternal life.
eternal heaven and eternal hell. Alam po natin na yung kamatayan, hindi po ito yung wakas. Pagkatapos sa kamatayan, mayroon pong walang hanggang buhay sa langit at sa impyerno. That's why while we are living in this world, we must get the eternal life. Kaya nga po habang tayo po ay nabubuhay pa sa mundong ito, dapat po natin na makamtan yung buhay na walang hanggan. Yeah, the Bible also says, John chapter 5, verse 39, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Kaya kagaya po na sinasabi sa 1 chapter 5 sa verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. Bible testify who is the only true God, and also who is Jesus Christ. Kaya pinapatotohanan po ng Biblia kung sino po yung tunay na Diyos at kung sino po si Hesukristo. When we know who is the only true God and Jesus Christ, we can have eternal life. Kapag nakilala po natin yung tunay na Diyos at si Hesukristo, magagawa po nating makamit yung buhay na walang hanggan. Many people, they are attending to the church. Kaya marami pong tao, sila po ay nagsisimba. Yeah, in this world, there are many people who are believing in God and also they are attending to the church. Kaya dito po sa mundo natin, maraming tao po naniniwala sila sa Diyos at talagang sila po ay nagsisimba. But according to the Matthew chapter 7, verse 21, not everyone who says me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Pero kagaya po na sinabi sa Matthew chapter 7 sa verse 21, hindi ang lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Who will call Jesus as their Lord? They are believers. Kaya sino po ba yung tatawag sa Panginoon bilang kanilang Panginoon? Sila po yung mga mananampalataya. Yeah, they are believing in God and they are believing in Jesus. That's why they are also attending the church. Kaya naniniwala po sila kay Jesus, naniniwala din po sila sa Diyos at sila po ay nagsisimba. But important thing, Jesus said, not everyone, hindi lahat, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Pero pinakamahalagang bagay po, sinabi po ni Jesus, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. According to the Matthew chapter 7, verse 22, have you not prophesied in your name, and cast out demons in your name, and have done many wonders in your name? Kaya ayon po dun sa Matthew chapter 7 sa verse 22, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? Yeah, many people, they are doing many kind of things in the name of Jesus. Kaya napakarami pong tao, ginagawa po nila yung maraming bagay sa pangalan po ni Jesus. But Matthew chapter 7 verse 23 says, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Pero sinasabi po sa Matthew chapter 7 sa verse 23, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yeah, this is a really miserable situation. Although they are believing in God, they are believing in Jesus, and also they have done many wonders in Jesus' name, but they were rejected by Jesus. Kaya talagang ito po ay isang miserableng sitwasyon. Kahit na nagpalayas po sila ng mga demonyo, gumawa po ng maraming himala sa pangalan po ni Jesus, ngunit tinanggihan po sila ni Jesus. What's the reason? Ano po yung dahilan? Because they are not really saved. Dahil hindi po talaga sila mga naligtas. It means they didn't have the true relationship with God. Ibig sabihin, hindi po talaga sila nagkaroon ng tunay na relasyon doon sa Diyos. Matthew chapter 7, verse 21, again. Sa Mateo po chapter 7, dito po sa verse 21. Matthew chapter 7, verse 21. Sa Mateo po chapter 7, dito po sa verse 21, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yeah. Hindi lahat, right? Not everyone who says me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yeah, important things. But he who does the will of my Father in heaven. Yes, we should know what is the will of the Father in heaven. Kaya pinakamahalagang bagay po, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, dapat po nating malaman yung kalooban po ng Ama na nasa langit. Yeah. John chapter 6, verse 40. Sa Juan chapter 6, dito po sa verse 40. Juan chapter 6, verse 40. Juan chapter 6, dito po sa verse 40.
verse 40. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ng bawat nakakakita sa anak, at sa kanya'y sumampalataya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. And this is the will of him who sent me, but everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. Right? Whoever believes in him, whoever believes in Jesus, they may have eternal life, everlasting life. Kaya sino mang sumampalataya kay Jesus, sila po yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yes. This is the will of the Father in heaven. God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Kaya ito po yung kalooban ng Ama na nasa langit, na yung Diyos ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. But unfortunately, although many people, they are believing in God and they attend to the church, but still there are so many people who are not saved yet. Pero sa kasamaang palad po, kahit na maraming tao naniniwala sa Diyos, sila po ay nagsisimba, ngunit marami po sa kanila ay hindi pa po ligtas. Yes. So, whoever believes in Him have everlasting life. It means, when we believe in Jesus Christ, we can be saved. Kaya sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ibig sabihin kung sasampalataya tayo kay Jesus, tayo po ay maliligtas. So, first, in order to be saved, we need to understand what is the meaning of the salvation. Kaya pinakauna po, upang tayo po ay maligtas, kailangan nating maintindihan kung ano po ba yung kahulugan ng kaligtasan. Lucas chapter 1, verse 77. Sa Lucas po chapter 1, sa verse 77. Lucas chapter 1, verse 77. Sa Lucas po chapter 1, sa verse 77. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. According to this verse, we can understand what is the meaning of salvation. Kaya ayon po sa talata po na ito, maintindihan po natin kung ano po yung ibig sabihin o kahulugan ng kaligtasan. Yeah. What is the meaning of salvation? Ano po yung ibig sabihin ng kaligtasan? Remission of their sins. Pagpapatawad ng mga kasalanan. In other words, forgiveness of their sins. O kaya sa ibang salita po, ito po ay kapatawaran ng mga kasalanan. Those who really get the salvation, they have experienced how their sins were really forgiven. They clearly understand this. Kaya doon po sa mga talagang nakatanggap ng kaligtasan, naranasan po nila ng malinaw kung paano po nila natanggap yung kapatawaran ng mga kasalanan. Yeah, that's why whenever you read the Bible, the four Gospels, Matthew, Luke, and Matthew, Mark, Luke, and John, and also in the Gawa Act also, there are many the explanation about the forgiveness of the sins. Kaya nga po kung babasahin po ninyo yung apat na ebanghelyo, yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan, at maging yung mga gawa, ipinapaliwanag po nito yung patungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan. Salvation means forgiveness of sins. Kaya ibig sabihin ng kaligtasan ay kapatawaran ng mga kasalanan. So, those who really believe that all of his sins, past sins, present sins, even the future sins, all of his sins are 100% are forgiven, they can be saved. Kaya doon po sa mga taong sasampalataya na yung kanilang mga kasalanan ay napatawad na sa nakaraan, kasalukuyan at maging sa hinaharap ng 100%, sila po yung maliligtas. Lucas 24, Sa Lucas po 24, Lucas 24, verse 47. Lucas 24, dito po sa verse 47. Verse 47 also, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Yeah, here, and the repentance and the remission of sins should be preached to his name to all nations,
beginning at Jerusalem. That's why this gospel was started from the Jerusalem and all Judea, Samaria, and to the end of the earth. Kaya nga po, itong ebanghelyo po na ito ay nag-umpisa mula po sa Jerusalem, Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Yeah, what the apostles and the disciples they preached, Kaya ano po ba yung ipinangaral ng mga alagad o ng mga apostol? the repentance and the remission of their sins. Yung pagsisisi at yung kapatawaran ng mga kasalanan. Yeah, that is the gospel. Ito po yung ebanghelyo. Gawa chapter 3, Sa mga gawa po, chapter 3, Acts, Gawa chapter 3, verse 19. sa gawa po, chapter 3, dito po sa verse 19. Verse 19, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Yeah, repent, therefore, and be converted that your sins may be blotted out. Yeah, when you have a true repentance, and then when you clearly understand how all of your sins are really forgiven, yeah, you can be saved. Kaya kung ikaw po ay nagkaroon ng tunay na pagsisisi at malinaw po pong naunawaan yung kapatawaran ng kasalanan, ikaw po ay maliligtas. Before all the people, we are the sinner. All the people, we are the descendant of Adam. Kaya noon po, lahat po ng mga tao, tayo po ay mga inapo po ni Adan, tayo po ay inapo ng kasalanan. Because of this sin, we were supposed to receive the judgment. Kaya dahil po sa kasalanan na ito, nararapat po na tumanggap po tayo ng paghuhukom. But our Lord Jesus Christ was crucified on the cross and shed His precious blood to redeem all of our sins. Ngunit ang Panginoong sa Kristo, siya po ay namatay doon po sa krus, dinanak po niya yung kanyang mahalagang dugo para po tubusin yung ating kasalanan. Yes, we believe all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. Opo, naniniwala po tayo na napatawad yung ating mga kasalanan ng 100% ng dugo po ni Jesucristo. How can we get salvation? When we believe what Jesus Christ did for us, we can be saved. Paano ba natin matatanggap yung kaligtasan? Kapag sumampalataya tayo dun sa ginawa ni Jesus, tayo po ay maliligtas. Sins cannot be forgiven without any wages. Yung kasalanan, hindi po ito maaaring mabayaran kung wala po itong kabayaran. Because the Bible says, Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. Dahil sinasabi po na Biblia sa Roma chapter 6 sa verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yeah. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, if you have a sin, you shall receive the judgment and you will go to the eternal hell. Kaya ibig sabihin po, kung meron ka pong kasalanan, tatanggapin mo po yung kahatulan at itatapon ka po doon sa impyerno. But because of our sin, our Lord Jesus Christ was crucified on the cross and shed His precious blood to redeem all of our sins. Pero dahil sa ating kasalanan, yung Panginoong Jesucristo ay ipinako doon po sa krus at dumanak po yung kanyang dugo para sa katapusan ng ating kasalanan. Ephesians chapter 1, Sa Efeso po sa chapter 1, verse 7, dito po sa verse 7, Ephesians chapter 1, verse 7, sa Efeso po chapter 1 sa verse 7, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Right? So, through this verse, we can understand how our sins can be forgiven. Kaya sa pamamagitan po ng talata na ito, maintindihan po natin paano ba mapapatawad yung ating mga kasalanan. As I already explained, the salvation is the forgiveness of sins, remission of their sins. Kagaya po ng aking naipaliwanag na, yung kaligtasan, ito po yung pagpapatawad o kapatawaran po ng mga kasalanan. But important thing is how our sins can be forgiven. Pero pinakamahalagang bagay po, paano ba mapapatawad yung kasalanan natin? Here, Ephesians chapter 1 verse 7 says, we have redemption through His blood. Dito sinabi po sa Efeso chapter 1 sa verse 7, sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. So we must realize important things. For the remission of sins, there must be the shedding of blood. Kaya pinakamahalagang bagay po na dapat po nating maunawaan,
Para po sa kapatawaran ng mga kasalanan, kinakailangan po ng pagdanak ng dugo. Yes. Because Bible says, without shedding of blood, there is no remission. Dahil sinasabi po ng Biblia, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. As we already studied through the Bible seminar, in the Old Testament, Israelite, they offer the animal sacrifice, the lamb, goat, and calves, in order to receive the forgiveness of their sins. Kagaya po ng ating natutunan sa Bible Seminar, doon po sa Lumang Tipan, sila po ay nag-aalay po ng mga hayop, ng mga tupa, kambing para po sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Yeah. The priest will prepare the lamb or goat and will kill it. So with the blood, when he sprinkle it, the sins of Israel people shall be forgiven. Kaya po sila po ay mag-aalay po ng tupa o kaya naman po ng kambing, yung pari, pagkatapos ay iwiwisik po ito na 7 beses yung dugo at mapapatawad po yung kasalanan ng buong bayan. Yeah, Leviticus chapter 17. Sa Levitico po sa chapter 17, Leviticus chapter 17, verse 11. Levitico chapter 17, dito po sa verse 11, Babasahin ko po. sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Yeah. For the life of the flesh is in the blood, right? So, actually, the Israelite, whenever they committed sin, they were supposed to receive the judgment. They supposed to be killed because of their sin. Sa katunayan po, yung mga Israelita, kapag nakakagawa po sila ng kasalanan, dapat po sila na tumanggap ng paghatol o kaya nanarapat po sila na mamatay. But whenever Israelite commit sin, if judge them, all the Israel people, they shall be killed because of their sins. Pero kung magkakasala po yung mga Israelita, kung hahatulan po sila, lahat po sila, yung mga Israelita ay mamamatay. That's why God allowed the redemption law. Kaya nga po, pinahintulutan po ng Diyos yung batas pangkatubusan. What is the redemption law? Ano po itong batas pangkatubusan? Israel people, they committed sin. That's why they were supposed to be killed. But God allowed, instead of the Israel people, animal can be killed instead of Israelites. Kaya yung batas pangkatubusan, pinahintulot po ng Diyos na sa halip na mamatay yung Israelita na nagkasala, ang mamamatay po ay yung inaalay po na hayop. So if you read the Leviticus, that's why Israelite, they offer the animal sacrifice, lamb, goat, and calves, repeatedly. Kaya nga po kung babasahin niyo po itong aklat ng Levitico, paulit-ulit po sila nag-aalay ng mga hayop, ng mga tupa, kambing at mga guya. Yeah. Because this animal sacrifice, that was just the shadow. Dahil ito pong pag-aalay ng mga hayop, ito po ay anino lamang. Yeah. In the Old Testament, because of the sin of the Israel people, the animal were killed. Kaya doon po sa Lumang Tipan, dahil po sa kasalanan ng mga Israelita, ng bayan nila, yung hayop po ay pinapatay. Yeah. And through this redemption law in the Old Testament, we should receive important lessons. For the forgiveness of sins, there must be the shedding of blood. At sa pamamagitan po nitong batas pangkatubusan doon po sa Lumang Tipan, kinakailangan po natin makatanggap na mahalagang aral para po sa kapatawaran ng mga kasalanan, kinakailangan po ng pagdanak ng dugo. Hebrews chapter 9, verse 22. Sa Hebreo po, chapter 9, sa verse 22, Hebrews chapter 9, verse 22. Hebreo chapter 9, dito po sa verse 22, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Yeah, according to the law, this is the Old Testament, right? Almost all things are purified with the blood. And without shedding of blood, there is no remission. This is important things. For the forgiveness of sins, there must be the shedding of blood. Ito po yung pinakamahalagang bagay para po sa kapatawaran ng mga kasalanan, kinakailangan po ng pagdanak ng dugo. Yeah, that's why Israelite, they offer the animal sacrifice repeatedly.
Kaya nga po yung mga Israelita, paulit-ulit po sila nag-aalay ng mga hayop. But this animal sacrifice, that was the shadow. Ngunit ito pong pag-aalay po ng mga hayop, ito po ay anino lamang. Because God promised, God will send the body, who is Jesus Christ, for the redemption of the all people. Pero ipinangako po ng Diyos na isusugo po ng Diyos si Jesucristo para po sa katapusan ng lahat ng mga tao. Yeah, Hebrews chapter 10 verse 4 says, that's why a body is prepared. Kaya nga po sinasabi po sa Hebreo chapter 10 na inihanda po yung isang katawan. So Jesus Christ, because of the sin of the world, he was crucified on the cross and he shed all his precious blood. Kaya nga po si Jesucristo, dahil po sa kasalanan ng sanlibutan, pinako po siya doon sa krus at dumanak po yung kanyang mahalagang dugo. According to the Isaiah chapter 53 verse 6, the Lord God has laid on him the iniquity of us all. Kaya ayon po sa Isaías 53 doon po sa verse 6, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. It means from the beginning of the history, first man, sin of the Adam, to the sin of the last man, all people's sin has laid on him, on Jesus. Kaya ibig sabihin po nito, mula po sa pasimula ng unang tao na si Adan, hanggang sa huling tao, lahat po ng kasalanan ng sanlibutan, ito po ay ipinasan doon po kay Jesus. Yeah, because of this sin, Jesus Christ, he was crucified and he died and he shed all his precious blood. Kaya dahil po sa kasalanan na ito, si Jesucristo po ay namatay doon sa krus at dumanak po yung lahat ng kanyang mahalagang dugo. Before Jesus Christ, he died, he said, it is finished, natupad na. Kaya bago po mamatay si Jesus, sinabi po niya, natupad na. Yeah. So, we must clearly understand what is the salvation. Salvation is the forgiveness of our sin. Kaya pinakauna po, kailangan po nating malinaw na maunawaan ano po yung kaligtasan. Ang kaligtasan ay kapatawaran ng mga kasalanan. And how our sins can be forgiven. At paano ba mapapatawad yung ating mga kasalanan? Only through the blood. Tanging sa pamamagitan lamang po ng dugo. Especially for the sin of the people, sin of the mankind, Jesus Christ died on the cross. And through his blood, he redeemed all of our sins. Lalong-lalo na po dahil po sa kasalanan ng sangkatauhan, si Jesucristo po ay namatay doon po sa krus at dumanak yung kanyang dugo para po tubusin yung ating kasalanan. Colossians chapter 1, Sa Colossus po sa chapter 1, verse 14. dito po sa verse 14, Colossians chapter 1, verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, na sa Kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, right? The forgiveness of sins. This is the salvation. Ang kapatawaran ng mga kasalanan, ito po yung kaligtasan. Yeah, important things. In order to receive the forgiveness of sins, in order to get the salvation, how much of our sins should be forgiven? Kaya pinakamahalagang bagay po, para po sa kapatawaran ng ating kasalanan o paano po sa ating kaligtasan, magtamo ng kaligtasan, gaano ba dapat mapatawad yung ating kasalanan? Yeah, that is the eternal redemption. Ito po yung tinatawag na walang hanggang katubusan. So, in order to get salvation, we need to understand what is the meaning of the eternal redemption. If we do not know, if we do not clearly understand what is the meaning of the eternal redemption, we cannot be saved. Kaya kailangan po upang magtamo po ng kaligtasan, kailangan po nating maintindihan yung walang hanggang katubusan. Kung hindi po natin ito maunawaan, hindi po tayo maliligtas. There are many people who are believing in God and also who are attending to the church. Kaya maraming tao po, sila po ay naniniwala sa Diyos at talagang sila po ay nagsisimba. They believe, of course, they believe in God, they believe in Jesus. Siyempre po, naniniwala sila sa Diyos, naniniwala sila kay Jesus. And also they know Jesus Christ died for their sins. At alam din po nila na si Jesus ay namatay para sa kanilang kasalanan. But important things, they do not understand what is the real meaning of eternal redemption. Pero pinakamahalagang bagay po, hindi po nila naintindihan kung ano po yung ibig sabihin ng walang hanggang katubusan. Hebrews chapter 9, verse 12. Sa Hebreo po, chapter 9, sa verse 12,
Hebrew chapter 9, verse 12. Sa Hebreo, chapter 9, dito po sa verse 12, Verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Yeah, not with the blood of goats and calves. Yeah, according to the Old Testament, the Israelites, they offered animal sacrifice in order to receive the forgiveness of their sins. Hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, ayon po sa lumang tipan, yung mga Israelita, nag-aalay po sila ng mga hayop para po sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. But as I already explained, that was the shadow. Anino lamang. Pero kagaya po ng aking ipinaliwanag, ito po ay anino lamang. But with his blood, he entered the most holy place once for all. Kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. According to the Old Testament, animal sacrifice by the priest, high priest, it was not perfect, just that temporary. That's why they offer the animal sacrifice every year, taon-taon. Kaya ayon po sa lumang tipan, yung paghahandog pag-aalay po ng mga pari, hindi po ito perpekto, at ito po ay panandalian lamang, kaya nag-aalay po sila taon-taon. But Jesus Christ, with his own blood, he entered the most holy place once for all, minsan magpakailanman. Pero ang Panginoong Kristo, siya po ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Because the blood of Jesus is perfect. Dahil yung dugo po ni Kristo ay perpekto. Yeah. Through the blood of Jesus, all of our sins were forgiven. Sa pamamagitan po ng dugo po ng Panginoong Kristo, lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na. And having obtained eternal redemption, meaning from the sin of the first man Adam to the sin of the last man. Sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan, ibig sabihin, mula po sa kasalanan ng unang tao na si Adan hanggang sa kasalanan ng huling tao. Yeah. When we clearly understand what is the real meaning of this eternal redemption, we can be saved. Kapag malinaw po nating naintindihan kung ano po yung ibig sabihin ng walang hanggang katubusan, doon po tayo maliligtas. Many people, they believe their past sins were forgiven through the blood of Jesus. Kaya marami po mga tao, naniniwala po sila na yung kasalanan po nila sa nakaraan ay napatawad na po ni Jesus. But their future sins are not forgiven yet. Pero yung kasalanan po nila sa hinaharap ay hindi pa napapatawad. That's why whenever they commit sin, what they are doing, they will go to the church and they will confess. Kaya nga po kapag nakagawa po sila ng kasalanan, ano po yung gagawin nila? Sila po ay pupunta doon sa simbahan at mangungumpisal. And they believe through their confession, their sins will be forgiven. At naniniwala po sila sa pamamagitan po ng kanilang pagkapahayag o pangungumbisal, mapapatawad daw po yung kanilang kasalanan. So what will happen? After you committed sin, if you don't confess, and if you die immediately because of some accident, At ano po mangyayari kung nakagawa ka po ng kasalanan at ikaw po ay hindi mo po napahayag yung kasalanan mo at ikaw po ay namatay, ano po yung it mangyayari? means you will die with a sin, and because of the sin, you will go to the hell. Ibig sabihin, ikaw po ay mamamatay na mayroong kasalanan at ikaw po ay mapupunta doon sa impyerno. This is wrong teaching. Ito po maling turo. This is wrong. If you believe like this, you cannot be saved. Kaya ito po ay maling turo, maling katuroan. Kung maniniwala ka po sa ganitong bagay, hindi ka po maliligtas. What Jesus said when He died on the cross, Kaya ano po yung sinabi ni Jesus nung bago po siya mamatay doon sa krus? natupad na. It is finished. It means not only my past sins, but also my future sins, all of my sins are forgiven through the blood of Jesus, 100%. Kaya ibig sabihin, hindi lamang yung kasalanan ko sa nakaraan, kundi maging sa hinaharap, napatawad na ito ng dugo ni Jesus 100%. What is the condition to enter eternal heaven? Ano po ba yung kondisyon para po makapunta doon sa walang hanggang langit? If you have a very small sins which is not forgiven, still left, still remain, you cannot go to the heaven. Kung meron ka pa pong maliit na napakaliit po na kasalanan na hindi pa po napapatawad, hindi ka po makakapunta doon sa langit. The condition is that 100% of your sins must be forgiven. Ang kondisyon po ay dapat 100% ng iyong mga kasalanan ay dapat na mapatawad. Yeah, we should understand why Jesus said, "It is finished."
Kaya dapat po nating maintindihan kung bakit po sinabi ni Jesus na tupad na. If Jesus did not finish the forgiveness of all of our sins, Jesus could not say, "It is finished." Kaya kung hindi po tinapos ni Jesus yung pagkapatawad ng ating mga kasalanan, hindi niya po magagawang sabihin yung salitang natupad na. But through His blood, He entered the most holy place once for all, and having obtained eternal redemption. Pero sa pamamagitan po ng kanyang dugo, siya po ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal at tinitiyak po yung walang hanggang katubusan. Yes. So, we believe all of our sins are really forgiven through the blood of Jesus. Kaya po naniniwala po tayo na 100% ng ating mga kasalanan ay pinatawad na po ng dugo ni Jesus. And those who are really saved through the blood of Jesus, it means all of their sins are forgiven. So we became justified. At doon po sa mga napatawad na po, ng mga naligtas po, na pinatawad na po yung kanilang mga kasalanan, ibig sabihin din po nito, tayo po ay inaring ganap na. So meaning of the salvation, number one, that is the remission of their sins. Kaya pinakauna po, ibig sabihin po ng kaligtasan, pinakauna po ay yung kapatawaran ng mga kasalanan. And number two, that is the being justified. At ikalawa po, ito po yung pag-aaring ganap. Being justified. So that's why salvation, we call this justification. Kaya nga po yung kaligtasan, tinatawag din po natin ito na justification o pag-aaring ganap. Justified, what does it mean? God regarded us, we are innocent. We don't have any sin. Why? All of our sins already forgiven through the blood of Jesus. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Itinuturing na po tayo ng Diyos na inosente, wala na po tayong kasalanan dahil napatawad na po yung kasalanan natin ng dugo ni Jesus. Okay, let's open our Bible. Gawa, chapter 13. Buksan po natin sa Gawa, sa chapter 13. Gawa, chapter 13, verse 39. Sa Gawa po, chapter 13. Dito po sa verse 39. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. By him, everyone who believes is justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. Israelite, according to the Moses law, Israelite, they could not be justified. Kaya doon po sa mga Israelita, ayon po sa Lumang Tipan, yung mga Israelita, hindi po sila pwedeng ariing ganap sa pamamagitan po ng kautusan ni Moises. But whoever believes in him, whoever believes in Jesus, through the redemption of the Jesus Christ, we can be justified. Pero kung sino man po ang sasampalataya sa kanya kay Jesus, sila po ay aariing ganap. That's why we also receive the righteousness. We have received this righteousness. Kaya nga po tinanggap din po natin itong katuwiran. If we are still sinners, actually we cannot stand before God. Kung tayo pa rin po ay mga makasalanan, sa katunayan hindi po tayo makakatayo sa harapan ng Diyos. Because God is holy and God is perfect. Dahil ang Diyos po ay banal, siya po ay perpekto. But how can we stand before God? Pero paano ba tayo makakatayo sa harapan ng Diyos? Those who are really saved, they are already received the forgiveness of their sins. It means they became the justified through the blood of Jesus, through the redemption of Jesus. Doon po sa mga naligtas, doon po sa mga tumanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan ng dugo po ni Jesus, doon po sa mga inaring ganap. Romans chapter 3. Sa mga taga-Roma po sa chapter 3, Romans chapter 3. Verse 23 and 24. dito po sa verse 23 hanggang verse 24, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya,
bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na na kay Kristo Jesus. Here, verse 24 says, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Right? How we became justified? Through the redemption of Jesus Christ. Kaya paano po ba tayo aariing ganap? Sa pamamagitan po ito ng katubusan ni Hesus Kristo. Yeah, actually, when we get salvation, we did nothing. By the grace of God, we were saved. Sa katunayan po, nung natanggap po natin yung kaligtasan, wala po tayong ginawang anuman, naligtas po tayo sa biyaya ng Diyos. Yeah, Ephesians chapter 2, verse 8 says, for by grace you have been saved through faith. Kaya, It is not your works. Huh? That's why we cannot boast anything. kaya sinasabi po sa Efesos sa chapter 2 sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Yes. So, when we receive the forgiveness of sins through the redemption of Jesus Christ, we also became justified. Kaya po sa pamamagitan po ng kapatawaran ng mga kasalanan kay Hesus Kristo, tayo rin po ay aariing ganap. It means our position was changed. Before we are the sinner who are supposed to be go to the hell. Ibig sabihin po, yung posisyon po natin ay nabago, noon po tayo po ay nararapat na mapunta sa impyerno. But through the redemption of Jesus Christ, we became righteous. Pero sa pamamagitan po ng katubusan na kay Hesus Kristo, tayo po ay naging mga matuwid. Yeah. So, another meaning of the salvation, it is the being justified. Kaya ibig sabihin po ng kaligtasan, yung isa pa pong kahulugan nito ay yung ariing pag-aaring ganap. And number 3, let's open the Bible, Ephesians chapter 1, verse 13. At pangatlo po sa Efesos sa chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 13. Sa Efesos chapter 1, dito po sa verse 13, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Yeah, in Him, you who trusted after you heard the word of truth, the gospel of salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit. When you really believe that all of your sins are forgiven through the blood of Jesus, at the time, you were sealed with the Holy Spirit. Kapag ikaw po ay talagang sasampalataya na yung lahat po ng iyong mga kasalanan ay pinatawad na po ng dugo ni Jesus, ng mga oras po na yun, doon ka po tatatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So, another meaning, the salvation, that is the received the Holy Spirit. Kaya ibig sabihin, yung isa pa pong kahulugan ng kaligtasan, ito po yung pagtanggap sa Espiritu Santo. Yeah. You were sealed with the Holy Spirit when you get salvation. Kaya ikaw po ay tinatakan ng Espiritu Santo nung natanggap mo po yung kaligtasan. As a born-again Christian, if you are really saved, you should remember your body became the temple of the Holy Spirit. Kaya bilang isang born-again Christian, dapat mo pong dandaan, pagkatapos magmula po ng ikaw po ay naligtas, yung Espiritu Santo po ay nasa iyong katawan. Yeah, think about your body is the temple of the Spirit, the temple of the Holy Spirit. So, can you commit sin with your body, with the temple of the Holy Spirit? Kaya pag-isipan niyo po ito, yung katawan po ninyo, ito na po yung naging templo ng Espiritu Santo, kaya magagawa niyo pa rin po ba na magkasala gamit po yung inyong katawan? Yeah, 1 Corinthians chapter 3 also says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Kaya sinasabi po sa 1 Korintos sa chapter 3, hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? 1 Corinthians chapter 6 also says, verse 19, your body is the temple of the Holy Spirit. Kaya sinasabi rin po sa 1 Korintos sa chapter 6 sa verse 19, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. We should remember, when we get salvation, our body and our spirit were bought through the blood of Jesus. Dapat po nating tandaan, nung natanggap po natin yung kaligtasan, yung katawan at espiritu po natin ay binili po sa halaga ng dugo ni Jesus. Okay, let's open the Bible, 1 Corinthians chapter 6. Buksan po natin sa 1 Korintos sa chapter 6, Verse 19, 20. dito po sa verse 19 hanggang 20.
Unang Korinto chapter 6, verse 19, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yes. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? It means, truly born-again Christian, we must know our body became the temple of the Holy Spirit. So Holy Spirit dwells in us. Kaya ibig sabihin po nito, dapat po nating malaman, tayo po mga born-again Christian, natanggap na po natin yung Espiritu Santo, ito po ay nasa atin na. Your body is not yours. Kaya yung katawan mo, hindi po ito sa iyo. Your spirit also is not yours. At hindi rin po sa iyo yung Espiritu. When you are sealed with the Holy Spirit, your body and your spirit belongs to God. Kaya nung ikaw po ay tinataka ng Espiritu Santo, yung Espiritu mo at katawan, ito po ay nabibilang na doon po sa Diyos. If you are not saved by the grace of God, you are supposed to go to the eternal hell. Kaya kung hindi ka po naligtas sa biyaya ng Diyos, ikaw po ay nararapat na mapunta doon sa impyerno. But you were saved by the grace of God, and you became the children of God. Pero ikaw po ay naligtas dahil po sa biyaya ng Diyos at ikaw po ay naging anak na po ng Diyos. That's why truly born-again Christian, it is not only the testimony. Some brothers and sisters, they will have a testimony. I was saved through the blood of Jesus. Anybody can have this kind of testimony. But important things, what about your Christian life? Kaya nga po bilang isang tunay na born-again Christian, hindi lamang po ito sa pagkapatotoo na ako ay naligtas, lahat po ay kaya po mabigay ng ganitong patotoo, ngunit pinakamahalagang bagay, paano naman yung iyong pamumuhay Kristiyano? Do you really admit your body and your spirit belongs to God? You are God's. Kaya talaga bang nalalaman mo, talaga bang inaako mo na yung katawan mo at espiritu ay talagang nabibilang na doon sa Diyos? And are you really living for the God's glory through your Christian life? At talaga bang nabubuhay ka para sa kaluwalhatian, para sa Diyos sa iyong buhay Kristiyano? If you are really sealed with the Holy Spirit, this true faith should be revealed through your Christian life. Kaya kung talagang ikaw po ay tinatakan na ng Espiritu Santo, yung pananampalataya po ay makahayag sa iyong pamumuhay Kristiyano. Verse 20, for you are both of Christ, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kaya dito po sa verse 20, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yes. As a truly born-again Christian, if you are really saved, you must know your body became the temple of the Holy Spirit. You are sealed with the Holy Spirit. Kaya bilang isang born-again Christian, dapat mo po na malaman, nung ikaw po ay naligtas, yung katawan mo po ay templo na ng Espiritu Santo. That's why truly born-again Christian, they will try to avoid committing sins since they get salvation. Kaya nga po yung mga tunay na born-again Christian, gagawin po nila yung kanilang makakaya na umiwas po sa kasalanan magmula nung sila po ay naligtas. If you commit sin with your body, it means you are defiling the temple of the Holy Spirit. Kung ikaw po ay gagawa ng kasalanan sa pamamagitan po ng iyong katawan, ibig sabihin, dinudungisan mo po yung templo ng Espiritu Santo. As we already learned, according to the Hebrew chapter 12, if the truly born-again Christian, they commit sins continuously, there will be the discipline from God. Kaya kagaya po ng ating natutunan sa Hebrews sa chapter 12, gaya po na sinasabi doon, kapag nagpatuloy po sa paggawa ng mga kasalanan yung mga born-again Christian, sila po ay didisiplinahin ng Diyos. Ikalawang Korinto, chapter 1, Sa ikalawang Korinto po sa chapter 1, verse 21 and 22. dito po sa verse 21 hanggang 22, Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 21, 22. Ikalawang Korinto, chapter 1, magmula po verse 21 hanggang 22, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Subalit ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa amin ay ang Diyos, inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Yeah, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. So, how can we have assurance of our salvation? We were sealed with the Holy Spirit. Holy Spirit also helped us. We became the children of God.
Kaya paano po ba natin nung tatanggap po natin yung kaligtasan, tayo rin po ay tinataka ng Espiritu Santo, tayo rin po ay naging mga anak po ng Diyos. Romans chapter 8, Sa mga taga-Roma po sa chapter 8, Romans chapter 8, verse 15, dito po sa Roma chapter 8 sa verse 15, verse 14, verse 15. dito po sa verse 14 hanggang 15, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y tumagtawag tayo, Aba, Ama. As many as are the read by the Spirit of God, these are the sons of God, right? So, truly born-again Christian, they will have the Holy Spirit-led life. Kaya po ang mga tunay na born-again Christian, sila po ay magkakaroon ng buhay na pinapatubayan ng Espiritu Santo. Yeah. So, that's why we became the children of God. Now we can call God as the Father God. Kaya nga po ngayon po, tayo po ay naging anak na po ng Diyos at tumatawag po tayo sa Diyos bilang ating Ama. Yeah, we cry out, Abba, Father. Tayo ay tumatawag, Aba, Ama. Yeah. And also, number 4, salvation means we have received eternal life. At isa pa po, pang-apat, nung natanggap yung kaligtasan, ibig sabihin po nito, natanggap po natin yung buhay na walang hanggan. Yeah, eternal life. Ito po yung buhay na walang hanggan. Yeah. As you know well, John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Kagaya po ng inyong nalalaman sa 1 chapter 3 sa verse 16, at sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumay sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah, salvation is the forgiveness of sins. Kaya ang kaligtasan, ito po yung kapatawaran ng mga kasalanan. Yeah, when you receive the forgiveness of sins, also you will have a eternal life. Kaya kapag natanggap mo po yung kapatawaran ng iyong mga kasalanan, tatanggapin mo rin po yung buhay na walang hanggan. Gospel of John chapter 5, verse 24. Sa Ebanghelyo po ni Juan, sa chapter 5 sa verse 24, Verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. He who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life. Yes, when we really believe in Jesus Christ, we can have an everlasting life. We can have an eternal life. Opo, kung talagang tayo po ay sasampalataya kay Yesu-Kristo, tayo po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yeah. So, when we get the salvation, we have received the eternal life, everlasting life. Kaya po nung natanggap po natin yung kaligtasan, natanggap din po natin yung buhay na walang hanggan. And number 5, the salvation is the born again, being born again. At panglima po, yung kaligtasan, ito po yung born again o maipanganak na muli. Born again. So, born again is not the sector of the religion. This is the true relationship with God. Kaya po yung maipanganak na muli o yung born again, hindi po ito isang sekta ng relihiyon, kundi ito po yung tunay na relasyon doon po sa Diyos. Yes. According to the John chapter 3, verse 3, Jesus said, most socially I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kagaya po na sinabi ni Jesus, doon po sa 1 chapter 3 sa verse 3, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ay panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. If you are not really born again, you cannot enter eternal heaven. Kung hindi ka po naipapanganak na muli, naboborn again, hindi ka po makakapasok sa walang hanggang langit. But when you really get the salvation, you are born again spiritually.
Pero nung natanggap mo po yung kaligtasan, ikaw po ay naipanganak na muli na sa espiritual. Yeah. Before we get salvation, all people, we are spiritually dead as a descendant of Adam. Bago po natin natanggap yung kaligtasan, lahat po ng mga tao, tayo po ay mga patay sa espiritu dahil po kay Adan. In the Garden of Eden, God commanded Adam, Genesis chapter 2, you shall not eat the fruit of the knowledge of good and evil. In the day you eat of it, you shall surely die. Kaya doon po sa Genesis chapter 2, inutos po ng Diyos kay Adan, doon po sa halaman ng Eden, wag po siyang kakain ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay ka. But by the temptation of Satan, Adam and Eve, they ate the fruit of knowledge of good and evil. Pero dahil po sa tukso ni Satanas, si Adan at Eva, kinain po nila yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Adam and Eve, they did not die physically. In case of Adam, he lived more than 930 years. Kaya sa kaso po ni Adan, hindi po sila namatay sa pisikal dahil nabuhay pa po siya sa loob ng 930 years. But when he ate the fruit of knowledge of good and evil, his spirit was dead. Pero nung kinain po niya yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, yung kanyang espiritu po ay namatay. The relationship between God and Adam, it was disconnected because of sin. Kaya po yung relasyon sa pagitan ni Adan at ng Diyos, ito po ay hinahiwalay, naputol dahil po sa kasalanan. That's why all people, we were born as a sinner. Kaya nga po lahat po ng mga tao, tayo po ay pinanganak bilang mga makasalanan. Sinner means we are spiritually dead. Ibig sabihin po ng makasalanan, tayo po ay espiritual na mga patay. But when Jesus Christ came to this world, through His word, He made the dead people live again like a dead Lazarus. It means Jesus Christ came to this world, He gave us another life, new life. Pero nung pumarito po si Jesus, sa pamamagitan po ng kanyang salita, binuhay niya po yung ilang mga patay, katulad po ni Lazaro. Ibig sabihin, pumarito po si Jesus upang bigyan po tayo ng panibagong buhay. John chapter 5, verse 25. Sa 1 chapter 5, dito po sa verse 25, Babasahin ko po. katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. When the dead hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Before we are spiritually dead, but through the true gospel, our dead spirit live again. Kaya noon po, tayo po ay espiritual po na mga patay, pero dahil po sa pamamagitan po ng tunay na ebanghelyo, yung patay po nating espiritu ay muling nabuhay. Yeah, this is the meaning of the being born again. Kaya ito po yung kahulugan o ibig sabihin po ng born again, maipanganak na muli. Unang Pedro chapter 1, verse 23. Sa unang Pedro po, chapter 1, dito po sa verse 23. Unang Pedro chapter 1, verse 23. Dito po sa unang Pedro, chapter 1, sa verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Yeah, here, having been born again, not of the corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Right? So, through the word of God, through the true gospel, we are born again. Kaya po sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ng tunay na ebanghelyo, tayo po ay naipanganak na muli. And one more, the last, we became the children of God. Salvation means became the children of God. At isa pa po, yung panghuli, ibig sabihin po ng kaligtasan, ibig sabihin po nito, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Yeah. When we get the salvation, we became the children of God. Nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naging mga anak po ng Diyos. John chapter 1, verse 12. Sa Juan chapter 1, dito po sa verse 12. John chapter 1, verse 12. Sa Juan chapter 1, dito po sa verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yeah, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. Yes,
we became the children of God. Kaya tayo po ay naging mga anak po ng Diyos. Yeah. So, today, through this session, we learned about what is the salvation and the assurance of salvation. Kaya ngayong araw po natutunan po natin kung ano ang kaligtasan at kasiguraduhan ng Yeah, kaligtasan. one more verse, John chapter 10, Kaya isa pa pong talata sa 1 chapter 10. verse 28 and 29. Dito po sa verse 28 hanggang verse 29. Okay, John chapter 10, verse 28, 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Yeah. Who gave us this eternal life? That is the Jesus Christ. God has given us this eternal life. That's why this eternal life cannot be lost. Sino po ba yung nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Yung Panginoong Kristo, siya po yung nagbigay ng ating buhay na walang hanggan, kaya nga po hindi po ito mawawala. There is nothing greater than God. Kaya wala pong sinuman yung mas dakila kaysa po sa Diyos. And God has given us this eternal life. In other words, salvation. That's why our salvation cannot be lost. At ibinigay po sa atin ng Diyos ito pong buhay na walang hanggan o yung kaligtasan, kaya nga po yung kaligtasan po ay hindi po nawawala. Yeah. We should believe our salvation is based on the eternal security. Kaya dapat po tayong sumampalataya, maniwala na yung ating kaligtasan, ito po ay talagang walang hanggang kasiguraduhan. Yeah, we have born again through the Word of God, which is the incorruptible, right? Which is the lives forever. Kaya tayo po ay naipanganak na muli sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, hindi po ng binhing nasisira, ito po ay nananatili magpakailanman. If you are saved by your effort or by your emotion or by other things, maybe it can be lost. But we were saved through the Word of God. This Word of God is forever. Kung ikaw po ay naligtas dahil po sa iyong pagsisikap o emosyon, marahil hindi ka po nagkaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan dahil po sa salita ng Diyos, ito po ay nananatiling magpakailanman. Yes, God has given us this eternal life. That's why our salvation is very secure and safe. Kaya ito pong salita ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, ito po ay nananatiling walang hanggang kasagraduhan. Yeah, so today, through this session, we have learned about the assurance of salvation. Kaya ngayong araw po ay natutunan po natin sa session na ito yung patungkol sa kasagraduhan ng kaligtasan. This is the beginning. This salvation is very important. We must make it clear the matter of our salvation. Kaya ito po yung pinakaumpisa, pinakapasimula, dapat po na maging malinaw na bagay sa atin yung patungkol sa kaligtasan. Yeah, those who have assurance of their salvation, they will abide in the church and they will continue to serve the Lord and to glorify the name of God. Kaya doon po sa mga talagang nakatanggap ng kaligtasan, sila po ay mananatili sa church at maglilingkod sa Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos. I really pray, especially newly born again brothers and sisters, you must abide in the church and you must grow through the Word of God continuously. That is the God's will. Kaya ako po ay talagang nananalangin na yung mga bagong naligtas po ng mga brothers and sisters, kayo po ay mananatili sa church upang kayo po ay lumago sa pamamagitan po ng salita ng Diyos dahil ito po yung kalooban ng Diyos. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula sa walang hanggang pagkawasak. Today, through this first session of the fruitful beginning, we have learned about the assurance of our salvation. Ngayong araw po sa unang session po ng Fruitful Beginning, natutunan po namin na patungkol po sa kasagraduhan ng aming kaligtasan. There are many newly born again brothers and sisters. Kaya marami po mga bagong naligtas na mga brothers and sisters. Please help them to abide in the church and to continue to serve the Lord through their Christian life.
Pakausap, tulungan niyo po sila na manatili po sila sa church at magpatuloy po sila sa kanila pong pamumuhay Kristiyano. Let us do our best to glorify the name of God through our Christian life. Gawin nawa po namin yung aming buong makakaya na, na maluwalhati po yung Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po.